dun sa mga nagtatanong sa akin na mananalo ba, ayan po, mananalo po kasi pasok po lahat yan 9. 6 to 9 yung nakikita ko na papasok dyan. Ito mga idol, bagong hula lang ito mga idol. Hula po ito ni Bertudes, Third Eye mga idol. Team Suka o team ni Pangulong Rodrigo Duterte. Papasok po silang lahat mga idol. Pakinggan po natin yung hula ni Bertudes mga idol. Yung mga nagtatanong din na mananalo ba yung kandidato ni PDP, ng PDP? Actually, lahat sila papasok eh. Miracle yan ha. Lahat sila papasok ng 9. Kasi ang nakikita ko dyan, 6 to 9 ang papasok. No? Kaya mas maganda kung clearly, makakapasok yung mga lahat ng PDP. Laban, lahat ng number 9. No? Dahil ang lakas ng aura nun. Kaya mananalo yung part ni Duterte, ni President former Duterte. Kaya yung mga yon, pagka nakita ko, sinasabi ko kagad sa inyo yung mga pwedeng mangyari o result, no? Ng good vibes ko or nabivision ko rin. At saka, para hindi kayo magulahan, yan, para sa mga Bertudes, binibigyan ko na kayo ng tip. Huwag lang maghahati talaga ang mamamayan o ang taong bayan na sa paggamit ng pagboto. Dahil doon mangyayari yung 50-50. Pero kung magkakaisa ang taong bayan at mananalo yung PDP laban ng buong buo. Ayan. Kaya, siyempre, may kanya-kanya tayong opinion, paniniwala at pinagkakatiwalaan, pero naway mabuksan ng inyong isipan at saka walang pagsisihan sa huli sa mga taong iuupo natin doon, lalo na sa Kongreso o yung mga politiko na binoboto natin. Maging wise tayo, no? Gaya nga ni ng President Duterte na bright siya, ano? At sa nakikita ko naman na maganda naman yung ng side ng legacy ni former PRD Duterte, no? Kaya dun sa mga nagtatanong sa akin na mananalo ba, ayan po, mananalo po kasi pasok po lahat yan 9. 6 to 9 yung nakikita ko na papasok dyan, ano? Hanggang maaari 9 lahat makuha na nila. Lahat ng PDP wala na, straight na dapat. Kasi ang lakas niya, ang lakas ng power, powerful yung katotohanan na gusto ng mga mamamayang Pilipino maisaayos ang ating bayan. Kaya para hindi kayo maguluhan, binigyan ko na kayo ng tip na mananalo, no? Lahat ng side ng PDP laban, no? Galing mo, Bertudes. Tuloy-tuloy ng ninyo yung inyong pakikiisa at pagkakaisa. Huwag mahati sa dalawa yung taong bayan. Dahil nasa taong bayan ang magpapanalo at saka yung maglalagay sa mga taong iuupo kung sino ang karapat-dapat at magpapamalakad ng ating kaayusan at kapayapaan at magandang bagong Pilipinas. Yan ang mangyayari. Kasi ang gulo-gulo na ngayon. At ito pa, meron pa akong sasabihin sa inyo. Ang swerte na ni President Bongbong Marcos kung matapos niya itong taon na to, walang magpapababa sa kanya o bababa. Kasi sa nakikita ko, mag-iinit ang mga karamihang tao dahil magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng karahasan, magkakaroon ng persahan, magkakaroon ng gapangan, magkakaroon ng baliktaran. Lahat ng mga bagay na paggagawan parang isang isang pelikula, no? Katulad na lang ng mga ahas o buhay ng ahas, no? Kailangan maisagawa natin yung interpretasyon ko doon sa ahas na nakikita natin, katulad na lang parang parang laban ng pangalan nito, kung alam nyo ba yung pelikulang Galema, yan, diba? Si Galema ang the best dyan, ang mananalo, no? Ibig sabihin dyan, isang babae ang mananalo dyan sa laban ng mga ahas. Ahasan si Galema, si Valentina, kalaban din yan. Maraming mga Sara na yan. Nakikita ko karakter sa kanila. So, yan parang Suma, Dino, at saka Galema. Yan, tuklawan, labasan ng lakas ng kapangyarihan ng persahan ng mga talino, no? Ng tao, no? Kumpara yan na talagang
mananaig ang katotohanan, ano? So yun nga mga idol, di ba? Totoo yung sinasabi niya mga idol na talagang malakas po rin si Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan nyo naman yung rally nila kagabi mga idol sa Cebu mga idol. Walang hakot, walang bayad, walang artista, organic po na mga tao lang ang gustong pumunta doon mga idol at sumuporta sa Team Suka o Team Duterte mga idol, di ba? Walang artista, walang hakot, walang bayad, o di ba? Walang pa-concert diyan na mga artista gaya sa kanila sa kabila. Pag nagpaparada, may artista. Pag nagrarally, may mga artistang kumakanta, pampahatak ng tao, tapos hakot pa yung mga tao. Malalaman po nating hakot dahil ang sigaw ay Duterte. O di ba mga idol? Ganon kalakas ang karisma ni Pangulong Rodrigo Duterte mga idol. Kusang pupunta ang tao o mga tao para sumuporta sa Team Suka o Team Duterte dahil ang karisma po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay matindi po. Iyan po ang magpapanalo sa Team PDP Laban o Team Suka, Team Duterte mga idol. Totoo po yan mga idol. Dahil grabe po talaga ang karisma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kung siya lang ang tatakbo ngayon mga idol, o halimbawa siya ang tatakbo ngayon bilang presidente, ay sigurado panalo na mga idol. Panalo na dahil sa napakalakas na karisma. Wala pong si Pangulong Rodrigo Duterte na pinupuntahan ng salita siya na walang hiyawan, walang tawanan. Meron po talaga. At yan po ang nagustuhan ng taong bayan mga idol. Yan po talaga. Hindi po talaga lahat seryoso. Talagang may patawa mga idol. Yan ang nakuha ng mga tao kay Pangulong Rodrigo Duterte, yung komedyante mga idol. Diyan nakakuha ng lakas ng karisma si Pangulong Rodrigo Duterte sa style niya mga idol, yung pagpapatawa niya. Sila Bongbong, papatawa ba yan? Puro seryoso yan, puro banat lang yan sa kalaban, di ba? Pero si Pangulong Rodrigo Duterte, walang hakot, walang artista na kumakanta dyan, walang artista na kasama dyan para maraming tao na pupunta. Ayan, tapos yung rally kahapon, sila lang nagambag-ambag, walang mga sponsor dahil gipit. Pero tingnan mo naman yung suporta ng tao. Tingnan nyo mga idol. Grabe ang suporta ng tao kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun kalakas ang karisma ng mga Duterte mga idol, lalong lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kapag nagkataon na tumakbo si VP Sara Duterte sa 2028, sure ball na mga idol, sure ball panalo. Hula naman ni Bertodes na mananaig ang katotohanan. So, ibig sabihin yan, mananalo si VP Sara sa impeachment. Baka hindi pa nga matutuloy yan eh. Hindi pa tayo sigurado dyan eh. Malay natin yung sinasabi niyang ahasan, maraming babaliktad sa administrasyon at kakampi kay VP Sara Duterte. Diyan na po mga idol ang sinasabi niyang uupo si VP Sara Duterte ngayong taon na to. Ayan po mga idol. Grabe mga idol. Matindi ang karisma po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kita mo doon mo kagabi makikita mga idol eh. Biglaan pa yung invitation mga idol. Hindi na paghandaan ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil biglaan. Pero yung tao ang may gusto. Biruin mo, nung wala pa si Pangulong Rodrigo Duterte, sobrang tahimik yung crowd. Sobrang tahimik, di ba mga idol? Nung dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa venue, doon na nag-umpisa maghihiyawan ang tao, magtatawanan, lalong lalo na nung nagsasalita na siya. Hindi po talaga mawala yung tawanan mga idol. Kahit sa ibang bansa mga idol, sumama sa summit mga idol,
yung isang summit ng ibang bansa na ginanap, may tawanan. Ganun kalakas ang karisma talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo, nandyan sila ni Putin, iba-ibang mga presidente, mga idol. Pero napatawa yan ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya nandoon. Nung humirit siya ng 1 minuto pa, grabing tawanan mga idol. Tapos na yung oras na nagsalita, gusto pang humirit, grabing tawanan mga tao. At saka kapag siya ang nagsalita, talagang nakikinig mga idol sa kanya. Yung taga-ibang bansa mga idol, seryoso nakikinig sa kanya. Dahil marami pong taga-ibang bansa na bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kung alam nyo lang mga idol. Marami diyan mga journalist, bilib kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na yung basura na nanggaling sa Canada na ilang container van na nandun sa Pampanga na napakatagal-tagal na ilang taon hindi makukuha ng Canada. Nung si Pangulong Rodrigo Duterte nagsalita na maghanda kayo sa basura nyo, ipapadala ko dyan sa inyo at maghanda kayo ng resepsyon, at kung gusto nyong kainin, kainin nyo. Tawa ng tawa yung mga idol, reporte doon mga idol sa ibang bansa. Grabing tawa, bilib siya mga idol. Bilib na bilib siya sa kalidad ng abilidad ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon si Pangulong Rodrigo Duterte. Napakabait na tao yan mga idol. Masama lang po yan sa mga idol, sa mga taong masasama. Kaya ang tingin sa kanya, sa mga taong masasama, masama si Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang gawain nila ay masasama. Galit po si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga masasamang gawain. Kaya yung mga masasamang gawain, galit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang katotohanan mga idol. Dahil si Pangulong Rodrigo Duterte, sobrang bait po yan. Nagpapatawa pa yan. Naalala nyo pa yung video na nanalo yung skating natin na yung tumboy na babae? Pinaganyan pa na si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Pinaganyan pa niya. Pinaganyan sa picture. Sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tawanan mga tao nun. Kaya walang dinadaluhan si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga rally-rally na walang tawanan. Mayroon po talagang tawanan. Kaya yung mga kalaban, hindi nila kaya magpatawa, inaano na lang nila kung ano mga sasabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na pwede nilang ibanat kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po mga idol. Grabing karisma mga idol. Bilib na bilib ako mga idol. Kaya kapag nagkataon na makakatakbo si VP Sara Duterte, panalo. At kung talagang ipagkaloob ng tadhana ang destiny ni Pangulong Rodrigo Duterte, baka maging presidente siya ulit sa 2028. Hindi po natin nalalaman yung tadhana na yan o destiny ng isang tao. Sayang darating na hindi mo inaasahan. Kagaya ni Donald Trump, tambak ang kaso. Walang nagsasabi na mananalo siya, ilan lang. Pero karamihan talo siya. Pero ngayon nakabalik sa pwesto, nabaril pa yan mga idol. Pero nanalo, di ba? Destiny. Tadhana ang nagluluklok. Kaya kapag nagkataon nangyari at makabalik si Pangulong Rodrigo Duterte, kahit may edad na, tumakbo na yung mga masasama at mga magnanakaw ng pira ng bayan, dahil sigurado ubos kayo. Sigurado kayo talaga. Magbalot-balot kayo pag nagkataon man yan. Sigurado yan. Kapag si Sara naman ang makatakbo, sure ball na rin ang panalo dyan. Wala lang dayaan. Wag lang dayain. Yan mga idol. Grabe mga idol. Bilib talaga ako mga idol sa karisma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bilib na bilib ako. Grabe mga nakikita nyo naman mga idol. Lahat ng pupuntahan niya mga idol, pwede walang tawanan. Yan po ang malakas humakot sa kanya ng karisma ng taong bayan mga idol. Yung estilo niya. Kahit nga ng halik-halik pa yung dati ng mga babae, magipag-lips-to-lips yan, nagtatawanan lang yung mga tao. Ganun ang karisma niya dahil mabait yan sa taong bayan. Super bait.
Huwag lang sa masasamang tao at yung mga adik sa druga. Ganon kabait ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, mga idol. Kasi kagabi makikita nyo po talaga kagabi yung gaano kalakas yung karisma niya eh. Walang hakot, walang pera, biglaan pa, walang artista, pero yung tao nag-aabang kahit anong oras yung kagabi, alas 11 na sa gabi, di ba? Inabangan po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte na magsalita. At ayun, successful naman ang lahat dahil napasaya sila ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga idol. Kitang-kita naman po natin, di ba? Grabe, mga idol. Believe ako, mga idol. So yun, mga idol. Ayos.